Hello guys! Andito na naman kami, Lisa and Joe, cooking at home. Guys, meron kaming bagong recipe ngayon na matagal na namin dapat gawin to, kaso lang ngayon lang kami nakapag-live sa inyo guys. Kaya guys, etong ingredient na pinapakita namin sa inyo, gagawa kami ng binignit. Ang tawag ng binignit guys, parang ginataan. Ito ang mga recipe niya guys na ihanda namin para sa inyo guys ha. Ito yung mga ingredient niya. Bilo-bilo, sago, at kamoting kahoy guys. Itong kamoting kahoy kumari mga 1 kilo mahigit para marami-rami kaunti. At kamoting gapang. Baging. Kamoting baging. Ibig sabihin niya, kamoting baging, pwedeng ganun. Tapos guys, ang bilo-bilo at binignit, kailangan merong malagkit na bigas. Yun ang nagpapaganda sa ginataan. Tapos asukal na brown. Tapos unang piga ng nyog, pangalawang piga ng nyog, at number 1, etong saging na saba. Guys, kasi sa binignit, kailangan may saging sa ginataan bilo-bilo. At guys, huwag niyong kalimutan, tamban. The best. Kaya guys, follow us. Kailangan i-chop nyo siyang ganito guys. Tingnan nyo. Ganon. Kasi guys, meron kayong tatanggalin dyan. Yung tatanggalin nyo dyan guys, yung pinakagitna niya, parang pinakatali niya. Yung pinakaugat niya. Eto guys, yung pinakagitna niya, yan yung dulo. Kaya ang putol nyo guys, ganyan. Para mawala siya. Yun o. Yun yung wala siya. Tatanggal nyo siya. Para pag kinain ninyo, walang parang merong tali. Kasi diba pang kamoting kahoy, pag chinap nyo, pag kinain, pag inano, niluto, nilaga, meron siya nasa gitna. Eto guys, tatanggalin nyo lang yan. Yan, hihiwain nyo. Tatanggalin nyo guys, hihiwa-hiwain. Para pag kinain nyo, tuloy-tuloy ang kain. Hindi ka masasanip, hindi ka mabubulunan. Tapos hiwain guys yung kamoting kahoy. Dito naman tayo sa kamoting baging. Ay, ito. Tapos ihiwa tayo guys ng saging. Saging naman ang ano natin guys. Kasi sa binignit, sarap saging. Saging, gano'n lang guys. Tsaka yung saging na bibili nyo, hindi naman siya hinog, hindi siya hilaw. Katamtaman lang, para meron siyang, pero masarap yung parang hinog na siya na masarap. Yung parang hinog na talaga rin, kung tutusin. Pero hindi masyadong malambot. Yung hindi siya hinog na malambot, di ba may hinog na malambot na yung saging? Kailan hindi, yung katamtaman lang yung tigas niya, yung pagkahinog niya. Sakto-sakto nahihinog na siya. Tingnan mo ito, hinog na ito pero tama lang guys. Kasi may saging na hinog na malambot, parang nalata na, parang pinagpipisil-pisil. Kaya pag bibili kayo sa tindahan, titignan ninyo yung saging na hindi pinipisil-pisil. Kasi yung iba, pag namimili, mahilig pipisilin. Kaya nalalamog ang saging. Guys, huwag niyong kalimutan, i-subscribe niyo Lisa and Joe dito sa Cooking at Home. Guys, eto na yung mga ingredient natin, ihahanda na natin lutuin. Kaya guys, tingnan ninyo kung paano natin uumpisahan. Kaya guys, follow us.
umpisa na natin lutuin yung binignit. Kaya guys, ito na yung mga ingredient, ilalagay na natin sa kaldero. Tapos, kamote. Yung kanina nilagay natin, kamoting kahoy. Ngayon ito, kamoting gapang naman to. Guys, bro, kaya tingnan ninyo ha. Kaya nilalagay natin una yun, kasi dala ng matitigas sila. Papalambutin natin. Kaya ang pangalawa, yung pangalawang gata na nilagay natin bro, lalagyan ngayon natin dadagdagan natin ngayon ng tubig. Ang tubig na ilalagay natin, isang bowl din, isang ganito rin karami. Kasi lulutuin natin na mabuti yung kamoting kahoy, kamoting gapang. Ayan bro. Okay guys, pakukuluan na natin muna ito, sandali lang. Wow, kulong-kulo na. Eh, titingnan natin kung pwede na yung kamote, kung lumambot na ba siya. Guys, tingnan nyo, oh. Napakagandang kulay, oh. Ang ganda, oh. Ito, paano magluto ng binignit, guys? Ganito. Papakuluan mo muna sa pangalawang piga ng nyug. Wow, saris na. Kaya guys, titingnan natin muna itong binignit natin kung lumambot na yung kamoting kahoy tsaka kamoting gapang-gapang. Alam nyo guys, ang bilo-bilo guys, pag hinaluan mo ng malagkit na bigas, ang kakalabasan niya guys, parang binignit. Kaya guys, itong bilo-bilo, gagawin natin binignit ngayon to. Pero kung tutusin, bilo-bilo na rin siya talaga. Ginataan bilo-bilo. Kaso lang, lalagyan lang natin siya ng malagkit. Kasi masarap to guys pag may malagkit eh. Kaya tingnan nyo guys oh. Kaya guys, nilagay na natin yung malagkit. Ngayon tatakpan natin ulit. Lulutuin natin ngayon yung malagkit. Ilalabas natin yung pagka malagkit niya. Tapos maya maya guys, ilalagay na natin isa-isa yung mga sago, bilo-bilo, saging. Ilalagay na natin at yung huling-huli yung gata. Okay guys, tatakpan muna natin. Oh guys, oh. Ngayon guys, lalagyan natin ngayon ng bilo-bilo. Okay guys ha. Oh, sarap yan oh, bilo-bilo oh. Ayan, daming bilo-bilo yan guys. Eh, kasi masarap yan guys, yung bilo-bilo. Mga ano pa ito, mga kalahating oras na lang, 30 minutes pa. Saka natin guys lalagyan ng dahon ng pandan. Ang pandan nagpapabango ng, lalo na pang sinaing na kanin, lalo sa ganito ginataan, masarap to ang dahon ng pandan. Kaya guys, titingnan natin at ilalagay natin para malasahan natin mamaya ang sarap ng pagkapandan. Ito guys ha. Okay. Okay guys. Oh, titingnan natin kung luto na. Wow.
Kumukulo-kulo na guys. Ngayon guys, kailangan ang binignit, kailangan hinahalo mo yan hanggang ilalim. Ang paghahalo niya kailangan hanggang ilalim guys, hindi lang ibabaw ang hinahalo nyo, kailangan hanggang ilalim para yung gata niya hindi dumidikit sa ilalim ng kaldero guys. Kailangan hinahalo talaga siya, walang tigil ang halo na ito guys hanggang maluto siya hanggang mamaya. Ngayon guys, lalagay natin yung hinahalo natin to guys para yung mga sangkap na nilagay natin kanina, kamukha ng kamuting kahoy, bilo-bilo, kamuting gapang, hindi siya maninikit sa ilalim guys. Ultimo yung malagkit, hindi siya didikit sa ilalim, hindi siya magkakaroon ng sa ilalim. Tingnan nyo yung ilalim, mararamdaman nyo guys pag hinahalo nyo, malinis ang ilalim ng kaldero, walang nakadikit. Ngayon guys, ilalagay natin yung saging. Ito ngayon yung saging guys, ihalo natin, ilalagay natin. Kaya dapat nilalagay yun, halo pa rin ang halo hanggang maluto siya guys. Kung tutusin guys, itong niluluto natin, worth 500 pesos lang to guys. Halagang 500 lang to. Lahat na ito, suka, lahat ng recipe na ito, 500 lang. Tapos guys, ilalagay natin yung sago. Ang galing. Sago yan guys. Sago. Sarap na sago. Parang di natakasya yung kailan i-reduce natin ito ng kaunti guys. Ibig sabihin pababain natin ulit yung sabaw nya. Tapos guys, ilalagay natin yung unang gata. Ito na ngayon na magpapasarap ngayon guys. Kaya kailangan pag nilagay yung unang gata, sinasala nyo. Tapos ngayon guys, lalagyan na natin yung asukal. Asukal to black, brown sugar pala, brown. Kailangan dandahanin natin. Kailangan haluin to guys para yung ilalim niya naluluto na mabuti. Tingnan nyo ang niluto natin binignit. Ito ang binignit, finished product natin. Ito yung finished product ng binignit guys. Ito na ang sinasabing ginataang bilo-bilo. So guys, hinahalo-halo ko lang para yung tamis niya makuha natin ng tama. Kaya guys, pwede natin tawagin bilo-bilong binignit to kasi dala na may bigas yan na malagkit. Kaya guys, napakasarap na ito. Kaya itong binignit na ito, na bilo-bilo, mamaya titikman natin, ilalagay natin sa isang magandang lagayan. At kakain tayo mamaya guys.
Hi guys, eto na yung finished product ng binignit na ginataan bilo-bilo. Guys, napakaganda po guys, tingnan nyo. Tapos na, ito na yung presentation niya. Ito na yung finished product ng binignit na ginataan bilo-bilo. Guys, tingnan nyo po, ganda oh. Tingnan nyo. Ang daming sago, ang daming bilo-bilo. Napakaganda ng gataan niya guys. Tingnan mo yung pagka-crystal niya, ang ganda kasi dala ng malagkit na kanin yan guys, mabigas. Kaya guys, kayo nandyan, i-share ninyo, i-like ninyo, i-subscribe ninyo ang YouTube channel ng Lisa Enjo sa Cooking at Home. Sana guys, nandito kami, sundan nyo kami doon sa panibagong recipe na naman namin ulit ilalabas. Meron na naman kami ibibigay sa inyo na pagkain na masarap. Kaya guys, eto, kumain muna tayo.